Three important decisions to have a better financial life. Una is, decide to become better this year. Siyempre, magsisimula yan sa mindset natin. At kapag talagang sawa na tayo sa sitwasyon natin, talagang gusto natin magbago naman ng buhay natin. Dati ay may full-time job ako bilang accountant at siyempre nakakapagod tapos maliit ang sweldo, nag-overtime pa. Kaya nag-decide ako na magkaroon ako ng part-time career at mabuild ko ng unti-unti yung business. And nag-a-attend ako noon ng convention para matuto at magsimula uli. Number 2, decide what do you want. Ano ba talaga yung gusto mo? Gusto mo ba na makapag-resign sa trabaho? Makaipon ka at makapag-invest? Or kung nasa abroad ka, gusto mo bang mag-for good ka na at magkaroon ka ng setup dito sa negosyo mo? Importante, alam natin yung mga goals natin. Like before, dahil nga nagtatrabaho ako dati ng 8 hours per day and syempre nag-overtime pa, gusto ko talaga maiba naman yung buhay ko. At sawa na rin ako sa biyahe ko araw-araw na napakalayo at traffic. Kaya nag-decide din ako na gusto ko maging entrepreneur. And number 3, importante rin to, decide what price are you willing to pay. Siyempre, pag may mga goals tayo, may presyo to or cost. Kaya importante, meron tayong gagawin para ma-hit natin yung mga goals natin. Like before, dahil nga may trabaho ako bilang finance manager, 8 a.m. to 5 p.m., may full-time job ako. And then nag-decide ako maging part-time financial educator, 5 p.m. to 11 p.m. Medyo mahirap to. Pero dahil gusto ko nga makapag-resign, ginawa ko to at araw-araw ko tong ginagawa pati weekend. At sabi nga ni Jim Rohn, successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Marami naman talaga tayong pangarap at marami talagang gustong yumaman or umasenso sa buhay, pero konti lang talaga yung willing mag-sacrifice at committed sa mga goals nila na ito ay may gagawin tayo dapat everyday. And to know more about savings and investment, message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano, or email me at roan.capistrano@gmail.com.